Pangaswang. Maraming salamat po. Ay mga ma'am, sir, pasok na po kayo sa Metro Office Optical Clinic with computerized light check-up kung saan sa halagang 499 lang may complete eyeglass package ka na with frame, lens case at wiper. Maraming salamat po. Hi mga ma'am, sir, pasok na po kayo sa Metro Optics Optical Clinic with computerized eye check-up kung saan sa halagang 499 lang may complete eyeglass package ka na with frame, lens case at wiper. Maraming salamat po. Ay mga ma'am, sir, pasok na po kayo sa halagang 499 lang may complete eyeglass package ka na with frame, lens case at wiper. Maraming salamat po. Hi mga ma'am, sir, pasok na po kayo sa Metro Optics Optical Clinic with computerized eye check-up kung saan sa halagang 499 lang may na talaga, tumatawag naman kami sa video kasi wala pa. Walang follow-up, sir. Oo, wala pa rin talaga sa video. 3 days na, naabot ka ng 5 days na, wala pa. Baho na nun. Sako-sako naman lang sila. Lalo rito, ito yung nasa namin kalsada kasi... Ano yun, sir? Kayong gagawa? Kayo po, voluntary kayo? Oo, pupunin na lang namin ayon sila yung naghahanap mula ako ng paglalagyan ng isang lugar. Oo, mas maba. Kasi dito hindi pwede rin yung kalsada po. Daanan po eh. Sobrang... Meron ng kalsada ito kasi sa isla. So, kami namin natulad na lang. Magawa na lang namin bali yung mga vendor, sir, nagpunta na lang po sila na sinabihan namin sila na ayaw ko pa naman na kailangan nakantay pa natin si Yorme kasi nakangat lang naman ni Yorme ba? No pa, sir. So, magmula nun bago mag-eleksyon, kinausap ko na sila na bago upo si Yorme kaya po pala nagwala sila na yun nila naman ni Yorme kalinisan. Isa yun, sir. Opo. Sige, sir. Dito. kaya po to. Maraming salamat po. Hi mga ma'am, sir, pasok na po kayo sa Metro Optics Optical Clinic free computerized eye check-up kung saan sa halagang 499 lang may complete eyeglass package ka na with frame, lens case at wiper. Ay mga ma'am, sir, pasok na po kayo sa Metro Optics Optical Clinic free computerized eye check-up. Isang araw lang, tanggal agad. Di ba, bumalik dito yung kainan, sir? May kainan dito, may nakikita ko. sabihin mo na anong linis pwede kasi kainan Oo. ay wala na kami kasi Sana, sir, tuloy-tuloy na to. elemente na namin Meron na, sige, tama. ito kasi dito naman talaga dati dito kapanawan namin sa Pudera Ayun. Linis na. Hindi mo kinamit. ako nagpapasalamat ko mga barangay ko kasi nakalo si Yorme oo maibabalik ko naman yung kalinisan dito Umpisa na to. Puno nga ng sa may South Star. Ito yung sa may South Star Drug. Ito yung harap. Puno ng tindahan. Kabilaan eh. Ayan po yung ngayon, no? Ay, kahapon. Kahapon siya marami, no? Ngayon malinis na eh.
Kaya nga, yung lakas ng ulan, Ang no? bongga ni Chairman. Galing. Ano ba yan? Linis namin yan, 8. Ito yung kahapon. Ito yung kahapon. Yan. O ito siya Tapos ngayon. i-compare natin sa ngayon. Ang linis. Para silang winalis eh. Ang luwag. Doon banda, sa Ay, ito siya, nagki-clearing kayo nito? Kagabi lang kami nag-clearing. Kagabi lang. Pansin nyo, ang daming Bilis mga daw vendor. After clearing, pinapulasin ko na rin. Kasi iba yung amoy. Dito. 22. June 22. Hindi na sa sila. Magama na. 7 or 8. Yan ngayon. Ay, ito yung Malinis kaninang na. umaga. Wow, sobrang linis. Oh, Please, kahit yung simento, malinis oh. Kaya nga eh, pumuti yung simento. Tignan niyo yung kagabi, marami dun sa may kulay, ano na yun, kulay blue na bakod. Ngayon, wala na, linis na oh. Ito yung ngayon, wala na. Bilis dito si Chairman Gabriel Chapre. Si Yor. Yan, ito yan ha, Barangay 9, Zone 1. Ito yung chairman nila na Bilis Kilos. Ayan. Diba? Sa ayos dapat wala sila. Sir, meron bang pagtutol yung mga ano kayo, mga vendors nung nag-clearing? Actually, nung hindi pa tapos yung election, kinausap ko na sila eh. Kasi siyempre, aabisuhan ko na sila. Sigurado na talaga siya mananalo si Orne. Hindi, ano naman, kumbaga, parang sinasabi dito, walang harassment na nangyayari. For coordinations pa rin. Whether they like it or not, at least walang harassment na nangyayari. Alam mo, sa totoo lang, alam naman nila na malinis yun nila pag-gamit eh. Dapat malinisan sila ng malinis. Malinis na yan eh. Malinis na yan. Kapanahonan nila ni So, ano? Seto Ready Vera. na sila. Alam nyo. Bilhin namin yan, minomotor. Kaya tatanungin. Napansin lang po namin ngayon na medyo umayos na po yung Divisoria dito sa may area ng Wanluna. Nasakop nyo po. So, paano po yung naging coordinations po nito? So, actually, nung nakalatag na yung mga yan, inabisuhan na namin kasi binigay namin ng malinis yan eh. So, nung kinausap ko na sila na hindi ko na kailangan na antayin pa si Yorme na makaunang upo, kailangan aksyonan ko na yan. Kasi ang hangad lang naman ng mahal natin Yorme, yung kalinisan, di ba? So, ginawa ko na yung trabaho ko bilang isang punong barangay. So, sir, inisyatibo nyo po ito. So, ano pong naging way po? Paano nyo po na-clear po yung area na yan? Meron bang pagtutol yung mga ano po, yung mga vendors po? Wala naman kasi nasa pakiusap, alam naman nila eh, na hindi naman sa kanila yung kalsada. Ginawa lang nilang panghanap buhayan nila. Pero sa totoo lang, hindi naman siguro maganda sa mata. Magmula nga nung may mga ganyan na structure dito sa lugar ko, medyo nahihirapan na, lalo na ngayon, kung nakita nyo kanina na yung kahapon nakita nyo, yung nakikita lang sa CCTV ko, puro payong. Oo, puro payong lang. Wala na kami nang monitor ng mga tao na kung tinatakpan na ng payong. Nagkusa naman po yung ibang mga mga vendors dyan. Nagpusa naman sila. Nung kagabi yung operation namin, nung nag-announce na ako na mag-clearing na kami, yung kanya-kanya ligpita rin sila. Kasi alam na nila. So, Chairman, paano po yung mga inaayos din po ba yung mga kagaya po netong yung mga e-trike po? Usually yun po kasi yung mga nagiging problema. Ano po yung solution po doon? So, para sa akin, lalo na pag last hour, 3 lane na sila doon sa ICM Recto. Wala na Meron po ba silang designated na ano? Actually, dito sa lugar ko, wala naman gagawin pa rin na terminal. So, Chairman, magtutuloy-tuloy po ba to hanggang sa makaupo siya? Oo naman. I-maintain ko na yan kasi malinis na yan. Hindi ko naman pwede na pinagpaguran ko na tapos dudumihan pa nila. Siyempre, ang ginagawa po, siyempre, kasi tulad lang yung sabi ni Yorme na ang hanad nila kalinisan. Hindi lang. Kaya ginagawa ko na agad. Gagawin ko na. Inspired by your method. So, Chairman, mensahe nyo po sa mga vendor or
mga commuters na dumadaan po dito sa Divisoria? Una, sa mga commuters na dumadaan dito, siguro nakikita ko na sa kanila yung aliwalas ng mga bungka nila kasi maluwag na, malinis yung mga dinadaanan nila. Maluwag, wala na sila sa gabal na dinadaanan. Unlike dati na di mo malaman kung saan sila lalabas sa lugar na yan. Pero sa ngayon, makikita mo naman siguro na komportable na sila sa dadaanan nila. Magandang hapon po, Che. Sinabi niyo po na initiative niyo po ito at saka yung mga vendor, hindi niyo na kailangan na sabihan, talagang nagkusa na sila. Ano pong naramdaman niyo nung ganun po yung sa inyo ng mga vendor? Masaya ako kasi sumunod sila kagad sa gusto ko mangyari. Ang gusto ko lang naman mangyari, hindi ko naman sila tinatanggalan ng hanap buhay. Hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Ang ginagawa ko, yung kalinisan, para mabuulit yung kalasada na, mapapanatili namin yung kalasada namin na magbuhat. In terms sa Che, sa disiplina ng mga tao and then dun po sa kaayusan ng lugar nyo, sang-ayon po ba kayo o yung mga tao po nagkukusa na talaga? Sa tingin ko nagkukusa na rin sila. Che, ito pa po. Tungkol po dun sa safety ng mga namimili at saka ng mga commuters naglalakad, kamusta naman po? Okay lang din naman kasi ang lugar ko naman, pag may mga ganyan na klase na pangyayari, kung ano na yung krimen na pwede nangyari, yung monitor naman namin at yun ang nagagawa namin na action na dito sa mga. Nga po, napansin namin CCTV nyo dito, bongga eh. Every sulok nung dun sa One Luna, mayroong CCTV. Kitang-kita. Kaya po yung mga Tolonges medyo ilag na sila. Ngayon. Yun. Che, ano po yung masasabi nyo sa mga pwede nyo gawin sa basura? Yung ilang araw na rin po na nandiyan. Isa pa rin yan sa nagiging problema namin dito sa barangay. Bigyan nyo, 3 araw na hindi kami ginawa ng basura. So yung mga residente, mga establishment, tulad yan sa CL Recto, nagko-complain na talaga. Halos lahat sila tumatawag na sa akin, kaya ginawa ko, lumutang na lang ako sa kanila para ipaliwanag. So ang magagawa lang ng barangay dyan siguro, wala naman kaming damset na talaga pagtatapunan yan. Kaya maghahanap muna ako ng designated na lugar na hindi sila maapektuhan sa tapat na basura. So ang gagawin namin dyan, isako-sako na lang namin mamayang gabi siguro. Kasi yan, pagtayo ng prepare na kami para maisako-sako na namin kung ilalagay na namin sa magandang lugar na hindi na-apektuhan sila.